Breaking news, isang kilalang sekretary ng palasyo, kilalang kilala nyo to, at malamang baka busit na busit pa kayo dito, nahuling nagdudroga. Naku po, sino kayang kilalang sekretary na nahuling nagdudroga? Sino kaya ito? Ito, grabing balita to. At ito COMELEC yayariin si Vice President Sara Duterte. Naku, isa pa yan sa pinaka inaalala natin na kapag naudlot ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay maaaring sa COMELEC naman siya yariin. At eto, mga banateros, mga kabayaya, BBM at Korte Suprema pumapayag ng arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Naku, daming mga balita ngayon na mga mapag-uusapan natin, mga banateros, kaya wag niyo pong kalimutan na i-like and share ang ating video, at para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan, pakidamay na rin yung super thanks at join button dyan. Dumidigay na naman ako dahil kakakain ko lang. So, grabe po ang mga nangyari kanina, lalong-lalo na na napag-uusapan ngayon yung pagtulo or pagiging emosyonal ni Senator Pia Cayetano, dahil nga parang tinatawanan or iniinsulto yung nangyaring gulo sa Senado na sila mismo yung nakaranas nun, yung mga senador sa may majority, no? Sila po yung mga nakaranas nun na talagang kung tayo naman po ang ilalagay doon ay talagang matotroma din tayo, sa talagang sobrang matotroma, at talagang masasabi nating grabe, parang impyerno na yung ating kinakalagyan nun. So eto nga grabe nga yung napanood ko nga yung video ni Senator Pia Cayetano na talagang naging emotional. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga matatapang na tao, hindi ko sinasabing matapang ako yung lumalaban pag nasasaktan ako, pero hindi ako matapang. Alam niyo yung mga taong ubod ng tapang, kagaya nila Senator Bato de la Rosa, Pia Cayetano, alam nyo, kadalasan yung mga iyakin, yung mga mababaw yung luha. Yan yung mga nakakatakot galitin talaga. Una-una, dalawa ang iniiyak nila. Umiiyak sila dahil doon nila dinadaan yung galit na nararamdaman nila. Pangalawa, umiiyak sila dahil, alam mo yon, yung tipong hindi mo mapakawala kasi sa mga palaban ng mga tao, talagang alam niyo yon na mapapasabi ka na sarap. Parang yung kapag umiinit yung ulo mo, parang gusto mong ibuhos. So ganon ang nangyayari, kaya nagiging emosyonal etong mga ganitong tao. Kaya yan, at congrats din kay Senator Pia Cayetano, dahil siya na po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Naku, kabang-abang to. Maraming mawiwindang at bali-balita nga may mga ito, bubulong ko lang sa inyo Huwag kayong ikaw na nanonood, huwag kang chismosa, Huwag kang chismosa, baka kumalat tong chismis na to. May bubulong ako, makinig kayo. Alam niyo ba? Nung nalaman daw nila na hinaalang natin yung boses natin. Nung nalaman daw nila na si Pia Cayetano yung chairman ng Blue Ribbon Committee, or yung isa sa mga majority, nagpatawag ng emergency meeting. Oo, nagpatawag ng emergency meeting, lalong-lalo na doon sa mga congressman na nabiyayaan ng mali-malitang pera. Ay, naku po. At ngayon, double, triple work. Sila? Puspusan ng kanilang paggawa ng mga iaapela or yung kanilang mga katwiran sa oras na kapag lumabas na yung kanilang mga pangalan. No, ngayon pa lang gumagawa na sila ng eksena, gumagawa na sila ng mga katwiran, no? Kasi pansinin niyo na lang si Kokey. Kilala niyo naman siguro si Kokey, 'di ba? Si Kokey ay may komento, 'di ba? May komento si Kokey na parang alam mo yun, yung kapag natatakot yung tao na madawit yung pangalan niya, kahit hindi pa napag-uusapan
bigla-biglang mga ngatuwiran or gagawa ng mga dahilan, gagawa ng mga kwento na hindi siya kasama sa mga ganyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo dahil nga dito 'di ba, chairman ng Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson tuloy. Si Pia Cayetano, 'di ba? So maaari na nating makita, no? Baka ipatawag na si Saldico via Zoom, no? Via Zoom at etong 18 Marines na mas marami pa siguro tayong malalaman sa kanila. At eto pang si Gutesa. Ano, baka po protektahan na ito or baka anuhan na ito ng baka marami pa tong isasalaysay dahil 'di ba lumabas na nga ang 18 Marines at baka madagdagan pa. Ito yung pinakamalupit diyan, baka madagdagan pa ang 18 Marines. 'Di ba sinasabi nila nung nakaraan nasa 100 plus sila. So 18 pa lang plus Gutesa, so 19. So meron pang 81. 'Di ba? Meron pang 81 na hindi pa nagsasalita. Ay grabe, yun yung kaabang-abang dyan mga banateros, mga kabiyaya. Kaya nagpatawag ng emergency meeting si Ngagba at si Ma'am Shitars. Ewan ko lang kung totoo yan yung bali-balita na yan, no? At hindi nga natin talaga mawawa 100% sure pero magugulat na lang kayo dyan na parang magkakatotoo tong mga sasabihin ko dahil bigla na lang magkakaroon ng iba't ibang issue na naman nalalabas lalo't pag nasimulan na ang Blue Ribbon Committee. Nako. Andito na ata talaga din tayo sa exciting part. Kaso, sana tumagal ng tumagal etong si Senator or si Senate President Alan Peter Cayetano. Sana mas tumagal pa, no? At hanggang sa dumating ang 2028 siya pa rin ng Senate President para malaman na, no, magkalabasan na ng tunay na at ipatawag na yan si Martin Romualdez, sila Bunuan ulit, etong mga congressman na nabahagian ng mali-malitang pera, lahat dapat ay ipatawag na. Dapat ay talagang alam natin na marami pa tayong malalaman. At eto, mapunta naman tayo dun sa kamusta na kaya ang nire-request ng Korte Suprema na magpa-hair follicle drug test etong si Pangulong Bongbong Marcos at ilabas ang medical examination doon sa sakit niya or sa karamdaman niya. Asan na kaya? Kamusta na kaya yung medical? Baka magugulat na naman tayo bukas sa Makalawa may ilalabas na medical na hindi naman natin nakita kung paano ginawa. Ayan ang mahirap dyan, no, mga banateros, mga kabiyaya. At dahil nga dyan sa usapang drugs, eto nga, may nabalitaan tayo na may isang kilalang secretary na gumagamit ng ipinagbabawal na droga, na gamot, or matatawag na nahuling nagdodroga. Hindi ko alam kung nahuling nagdodroga. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung picture, ha? Ipapakita ko, mga banateros, mga kabiyaya, yung picture. Kaya, nyo lang, tawag dito, wag po kayong aalis diyan sa kinakatayuan nyo. Talagang matatawag natin to na breaking news. Breaking news. Samantalang dito muna tayo, mga banateros. Dito sa mga balitang eto nga, Eto. Eto Asan na yan, no? Speaking, total, napag-usapan na rin naman natin yung na yan, yung tawag dyan, yung drug test na yan. Eto, pag-usapan natin to, ewan ko lang kung napanood nyo na to, LTO chief na nawagang ipa-drug test ang mga driver ng Green GSM. So yung Green GSM na yan, may kita nyo naman yan sa screen. Ayan po yung mga yung mga taxi ngayon na mga magaganda kung tingnan. Ewan ko lang kung maganda ba makina niyan. Na at ito nga nagre-request nga itong si ano bang pangalan nito? Si Marcos Macalinaw, tama ba? LTO chief na nawagan, ito basahin natin. Nagbabala si Land Transportation Office LTO Chief Marcos Lacanilaw matapos umano'y
dumami ang insidenteng kinakasangkutan ng ilang driver ng Green GSM. Kabilang ang road rage, banggaan at kaguluhan sa charging stations. Dahil dito nanawagan si Lakanilaw na higpitan umano ang regulasyon sa mga driver at isailalim ang mga ito sa mga mahigpit na drug testing at disciplinary training. Medyo dahil dito medyo seryoso na parating may nangyayari parating yung driver nila, so siguro kailangan din magpaliwanag ng management kung bakit nagkakaroon ang mga driver nila ayon sa sinabi ni Laka Nilaw. So ang pinagtataka ko lang dito, baka pwede mo naman tulungan kami, pangalan niya, Marcos Chip, ang hirap ng ang hirap ng banggitin ng apelyido nito. Marcos Lakanilaw, baka pwede mo namang banggitin na tawag dito na magpa-drug test din si Marcos Jr. Baka ikaw na lang yung susi. Baka ikaw na lang yung susi namin para mapapayag namin siyang magpa-drug test, ha? Kasi kung yung mga driver nga dyan, hindi, ako sangayon ho ako dito, ha? Binibiro ko lang ngayon. Pero sangayon po ako dito na magpa-drug test ang mga driver. Kasi kadalasan yan, may mga, alam mo na yung mga sobrang iinit ng ulo. So, sobra, ang daming naging ganyan. Pero dapat, kung yung mga ordinaryong Pilipino ay nagpapadrug test, edi dapat yung Pangulo din, di ba? Siya yung leader ng bansa para tularan siya. Di ba ang gandang ang gandang tignan or ang gandang panimula nun na sisimulan ni Marcos Jr. yung tawag dito yung pagpapadrug test, tapos tawag dito susundan siya ng mga kababayan natin, 'di ba? So magandang yun. Magandang pamamaraan yun para para tawag dito para talagang sundan para matawag natin siyang kasi siya leader eh. So dapat siya ang mag-umpisa na magpa-drug test, magpa-hair follicle test, 'di ba? So kamusta na kaya si BBM? Samantalang ito, meron pa tayong babasahin, no? Ito yan, makikita niyo dyan sa screen. Attorney Matibag sinabing lumabag si Sen Bato sa kanilang usapang lalaki. Ano ba sasabihin nito? Ibinahagi ng National Bureau of Investigation NBI Director na si Attorney Melvin Matibag na lumabag sa kanilang gentleman's agreement si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong umalis sa kustodiya ng Senado. Sa isang press briefing, sinabi ni Matibag na dismayado siya dahil sa hindi tinupad ni De La Rosa ang kanilang usapan na napakinggan din ng ibang mga miyembro ng Senado. Lalaking usapan yun pati yung pag-care kay Bato, usapang lalaki yun, ani ni Matibag. Ayon sa kanya, ang nasabing usapang lalaki ay ang pag-alis ng mga agent ng NBI kapalit ng pangako na mananatili si De La Rosa sa Senado sa ilalim ng protective custody. So yan po yung sinasabing lalaking usapan. Ewan ko ba, pati ba naman yung mga ganyan pinangihimasukan mo pa, Matibag. Anong mapapala namin dyan sa sinabi mong yan? Kahit din naman ikaw nasa sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa, baka ganun din ang gawin mo. Una-una, hindi naman lahat ng senador kadikit or kakampi ni Senator Bato de la Rosa. Baka mamaya yung mga ibang senador diyan lasunin pa siya, 'di ba? So kahit din naman ako, hindi ako para manatili, hindi para magtiwala sa mga nakapalig. Hindi ko sinasabing lahat. So syempre may mga
Marami kasing hudas sa mga senador. Alam nyo naman na kung sino-sino yan. Hindi na natin kailangan pangalanan pa yung mga hudas na tinutukoy ko. Pero marami talagang mga hudas. Maraming hudas, maraming mga, tawag dito, maraming mga pwedeng gumawa ng katarantaduhan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya kung ako naman talaga sa kanya, aalis talaga ako. Ewan ko ba? Matibag ng usapang lalaki. Ewan ko, beg sasabihin nyo. Samantalang may isang kilalang artista na bumabakbak na naman ngayon. May kilalang artista, alam ko, kilala nyo to. At na-content na rin natin to ng mga nakaraan, pero ngayon ay wala pa rin kadala-dala. At eto nga, basahin natin ha. Agot Isidro, ayan. Tinawag na 13 Satanas ang bagong majority block sa Senado. Hindi naitago na aktres na si Agot Isidro ang ganyang pagkadismaya dahil sa nangyaring palitan ng liderato sa Senado na pinangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang post, hindi napigilan ni Isidro na tawaging Satanas ang mga bagong miyembro ng Senate Majority Block na binuo na ngayon nina Cayetano, Sen Aimee Marcos, Bongo, Robin, Rodante Marcoleta, Jingoy Estrada, Chis Escudero, Bato de la Rosa, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Mark Villar, Camille Villar at Loren Legarda. Ayon kay Isidro, hindi niya bibigyan ng kahit anong respeto ang mga nasabing senador. Noko, ang lupit Putangin na mo, may ambag ka ba? Hindi, nagtataka ko dito sa artistang ko. Kung kailang nalaos, tsaka nagiging bida-bida. Di ba? Putangin na, unang-una, walang pakialam sa'yo yung mga senador. No? Walang pakialam sa'yo ang majority block na binuo ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Sen President Peter Cayetano. No, wala silang pakialam sa opinion mo, wala silang pakialam sa sinasabi mo. Na hindi mo naman sila binoto. Alam ko yan. Pinklawang kang hayop ka. hindi mo naman sila binoto, 'di ba? So wala kang karapatan na para pagsabihan sila ng kung ano-ano. Bakit? Ikaw ba nagpapanalo sa kanila? Utang na simulat sa pool, hadlang ka sa kanila Diba? Dahil dilawan or pinklawan ka. Diba? So wala kang, alam nyo, ang may karapatan na magsalita sa mga senador. Halimbawa, ako, may pangit akong nakita ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa. O kaya ni Senator Cayetano, may pangit akong nagawa, pero binoto ko siya. May karapatan na ako na magsalita doon ng opinion ko doon sa senador. Binoto ko yun Diba? Halimbawa, napangitan ako sa ginawa niya ni Senator Alan Peter Cayetano. Sasabihin ko, ang pangit ng ginawa mo, Senator Alan. Magpo-post ako or maglalabas ako nun sa loobin. Pwede yun, no? Kasi binoto ko siya putang ina, ikaw, di mo naman sila binoto. Binoto mo sila. Puta na simulat sa pool, kontra ka na sa kanila. Kaya wala ka dapat karapatan na magsalita against sa kanila kasi hindi ka na una-una, hindi naman nila napakinabangan boto mo, hindi mo nga sila binoto Pangalawa, yung tinatawag mong respeto, sa'yo na yung puking ina mo. Sa'yo na yung na yan. Agot Isidro, shoutout sa'yo. Hindi kita kalaban, hindi rin ako galit sa'yo, pero dahil dito sa sinabi mo, yung respeto na sinasabi mo na hindi mo re-respetuhin ang 13 na senador, wala kaming pakialam. Palakpakan. Wala kaming pakialam dyan. Sa'yo na yung respeto mo. Putay na kung kailan ka naging laos, tsaka ka nag-iingay. Alaklan teteng, launa pa yung pagkalaos mo kaysa sa pag-iingay mo. Putay, hindi ko na lang talaga alam mo yung mga utak ng mga kumukontra. Eto bakit may kumukontra sa 13 na senador? Bakit may kumukontra sa majority? Ayaw nyo bang matuklasan kung sino ang pasimuno ng trilyon na ninanakaw na pera sa atin? Ayaw nyo bang may managot na talagang may ebidensyang maipapakita na panagutin yung tao na yon? Hindi katulad nung ginawa kay Senator Bong Revilla na puro hearsay lang yung ginawa pero ipinakulong yung tao.
Ayaw nyo ba ng ganun? Ba't kontra kayo ng kontra? O sadyang talagang luto na yung utak nyo? O baka naman nagdodroga kayo? Ay, di kaya gumaganon kayo? Baka gumaganon kayo, ha? Mahirap yan. Naku, iwas-iwasan yan. Nakakaluto talaga ng utak yan. Kadalasan ng gumagawa niyan, minsan yung gumagawa pa nga niyan kinakausap niya yung tatay niyang matagal nang patay. Kilala niyo ba yan? Kilala niyan? Oo, yung gumaganon, utang na minsan yung tatay niya matagal nang patay, nakakausap niya pa. Kaya iwas-iwasan mo yan. Ha? Kung sino man yung sumusuporta at nagiging against dito sa 13 na senador, iwas-iwasan yung kakadroga kasi nakakaluto talaga ng utak yan, ha? Oo, nakakaluto ng utak yan. Huwag niyong wag niyong konsintihin yung bisyo niyong ganyan, ha? Oh, tsaka yung respeto mo, Agot Isidro, sa'yo na yan. Wala kaming pakialam dyan. Samantalang, eto, basahin natin. Speaking of mali-maletang pera, Representative King Kong Kokey Ridon hinamon na ipakita kung nasaan ng maleta na natanggap nila. Aba, malay namin sa inyo, gago ba kayo? Gago ba kayo? Malay namin sa inyo kung saan kung saan nyo nilagay yung mali-maletang perang binigay sa inyo kung meron man. Kung meron man, pakialam namin. Anong kinalaman namin diyan? Hinamon ni Bicol Saro Representative Terry Ridon ang mga kritiko nila na ipakita ang umano'y maleta na natanggap nila bilang kapalit ng pagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matatandaang nag-umpisa ang mga ulat na nakatanggap umano ng maleta ang ilang miyembro ng House of Representatives matapos itong ibunyag ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Kumalat din ng mga ulat na nakatanggap ng 20 million ang ilang mga kongresista na bumoto pabor sa impeachment ni BP Sara. Ayon kay Ridon, nakamukha ni Gadon. Oh, ganda. Si Ridon nakamukha ni Gadon. Hindi niya na bibigyan ng panang oras ang mga nasabing akusasyon. Anong hindi bibigyan Nagsalita ka na. Tanga. Bopla ka puta. Kaya, tsaka bakit niyo sa amin nahanapin? Paano namin ipapakita nasa inyo, binigay nga sa inyo, kagaguhan. Kung totoo kung totoong binigay sa inyo, kung totoong nabigyan kayo, ba't niyo sa amin nahanapin yung mali-malitang pera? Sabi mo, binigay sa inyo. Ang gulo din nito ni Kokey, ewan ko sa'yo, Kokey. Mga pinaggagawa mo. Samantalang ito, panoorin po natin etong video na kung saan ay Korte Suprema at BBM mukhang Korte Suprema ay mukhang papaboran etong warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. So para paglubos nyo pong maunawaan, eto po at panoorin natin. Meron pong desisyon dito ang Korte Suprema. Ano po ang ibig sabihin dito na hindi po sila naglabas ng TRO? Ibig sabihin po ba nito, pwede na nilang arestuhin ng mga law enforcer itong si Senador Bato po? Well, tama po kayo, no? Walang TRO na issue, bagamat hindi pa na-issue ng Korte Suprema yung mga kadahilanan kung bakit hindi nag-issue ng TRO. At hindi ito unanimous decision. Kung ako hindi nagkakamali, 951 ang desisyon. Ibig sabihin, bagamat merong mayorya na sumuporta sa hindi pagbibigay ng TRO, marami rin na nagsabi na dapat magbigay ng TRO, no? Bulag tayo ngayon kung anong kadahilanan ng korte, pero ang masasabi ko lang, sang-ayon sa ating rules of court, kinakailangan kasi mapatunayan na magkakaroon ng irreparable injury ang humihingi ng TRO kung hindi mapagbibigyan. No? So ibig sabihin ng korte, dahil hindi sila nag-issue ng TRO, hindi napatunayan yung irreparable injury. Ano ba yung irreparable injury? Siguro, ang iniisip ng Korte Suprema, hindi naman na-aresto itong si Senator Bato. No? So walang irreparable injury kung hindi sila mag-i-issue ng TRO dahil nananatili pa rin malaya itong si Senator Bato. Yan naman po ay haka-haka ko lamang dahil wala pang desisyon ng Korte Suprema. No? Antayin po natin ang desisyon dahil
lininaw ng Korte Suprema na ang desisyon nila ay para lamang sa TRO at maglalabas talaga sila ng decision on the merits. Now, alam nyo, limitado rin ang masasabi ko kasi ako yung abogado ni Congressman Pulong Duterte dito sa isa sa, kung hindi ako nagkakamali, 3 petisyon na nakabinbin o 4 na petisyon na nakabinbin sa Korte Suprema ngayon. No? At inaasahan natin na yung desisyon ng Korte mismo ang magbibigay linaw kung talaga bang pwedeng ma-serve ang warrant of arrest na inisyu ng ICC na hindi dumadaan sa lokal ng hukuman at o yung issue rin na yung bago bang promulgated rules on extradition na ang Korte Suprema mismo ang nag-promulgate ay applicable pagdating sa ICC. Antayin po natin ang desisyon. Ang mensahe ng Korte Suprema, magdidesisyon kami, lahat ng partido, antayin ang desisyon. Opo, meron kasi doon sa huli, dalawa kasi itong press release nila, merong Tagalog at English, no? Sa Tagalog, para madaling maintindihan natin mga kababayan. Merong mga katagad dito na sinabi ang Korte Suprema, ang buong resolusyon at mga separate concurring o magkahiwalay na sumasang-ayon at dissenting opinion o hindi sumasang-ayon ayon sa opinion ng mga miyembro ng Korte Suprema ay upload nga sa website. Ang interim relief o pansamantalang lunas lang ang napagpasyahan ng Korte Suprema. Re-resolbahin pa ang mga pangunahing issue na inihain ng mga partido sa kanilang mga pleading at motion o mismong pangunahing kaso po, attorney. Well, para nga maintindihan yan ng lahat, no, kasama na ang mga alagad ng batas, lininaw ng Korte Suprema, magdedesisyon sila sa kasong ito. They have taken cognizance of this case at ang inaasahan ng Korte Suprema para manatili ang kapayapaan, lahat ng partido ay mag-antay sa kanyang desisyon. Kasi kung talagang sasabihin ng Korte Suprema na hindi nila aaktuhan itong kasong ito, walang ganyang kulitilya. Nare-resolbahin talaga ng hukuman on the merits yung mga issues at ang mga issues nga ay unang-una, kaya bang i-serve dito ang warrant of arrest ng ICC na hindi dumadaan sa lokal na hukuman? At pangalawa, kung yung recently promulgated rules on extradition na Korte Suprema mismo ang nag-promulgate ay applicable sa ICC o applicable lamang kapag mga bansang dayuhan na nagre-request ng extradition ng isang Pilipino. Opo, so yet to be seen pa po ito. So dapat standby lang din yung mga sinasabing atat na mag-aresto dito kay Senador Bato de la Rosa kasi marami na tayong mga naririnig na pwede na daw arestuhin, meron na daw manhunt operation na ikinasa sila. Mas maigi na antayin na lang para wala pong problema dito, attorney. Tama po, kaya nga may ganyang kulatili ang Korte Suprema. Tanging yung interim relief lamang ang hindi napagbigyan pero re-resolbahin ng hukuman ang lahat ng mga issues na ilinabas ng 3 o 4 na petisyon. Pero pangunahin dyan ay kung po pwede pa bang mag-surrender ng Pilipino sa ICC ngayong tayo ay bumitiw na pagiging miyembro ng ICC. Opo. Ano po ang masasabi niyo naman po dito sa inilabas na resulta ng investigasyon po ng otoridad sa nangyari pong putukan dyan po sa Senado, attorney? Well, ang maganda dyan, kahit anong report ang gawin nila, nakita ng taong bayan sa pamamagitan ng mga media, sa pamamagitan ng SMNI, lalong-lalo na ang mga pangyayari. Ako, hindi ako mapaniwala na wala raw putok na nanggaling doon sa NBI. No? Gayong sa mga NBI naman mismong nagsabi na talagang matapos ang warning shot, talagang nagkaroon na ng palitan ng putukan. No? So sa akin, mabuti na lang. Narariyan ang media, lalong-lalo ng SMNI, dahil itong mga imahe nito ay hindi po pwede magsinungaling. Opo, at marami po ang nakapansin dito sa mga salu-salungat na mga pahayag like kagaya doon sa unang sinabi ni Director Matibag, gusto nilang i-serve yung warrant of arrest. Tapos meron na namang sinabi dati si Remulla, wala kaming balak arestuhin. Tapos sinabi ng PNP chief, wala kaming warrant. We can't arrest Bato. Tapos sasabihin na naman ni PBBM, wala daw siyang inutos na arestuhin si Senador Bato. Tapos meron pang pahayag naman si Boying Remulla ng Ombudsman na dapat humarap si Bato sa batas at hindi tumakas. Marami pong mga nagsasabi yung iba pang mga reasoning nila. Meron pang nandun daw yung NBI para bantayan yung bilyones pesos na halaga daw ng mga painting. Parang afterthought na nila na nangyari po, attorney. Ano po masasabi niyo rito? Well, ako unang-una doon sa sabi ng GSIS na pinangangalagaan lang nila yung mga paintings nila at silang sumaklolo sa NBI. Ang tanong ko, kung talagang gusto lang nila pangalagaan ng GSIS, bakit kinakailangan barenahin yung pinto na nagko-connect sa GSIS at sa Senado? Hindi po talaga related yan sa seguridad ng GSIS. Ang totoo niyan, gusto nilang pasukin ang Senado. At kahit ano pang palusot ang gawin nila,
alam niyo naman, law is about human experience, no? Hindi mabubure ang katotohanan na yan. Kung pangangalagaan ng mga paintings, bakit kinakailangan buksan yung pinto na yon para makapasok sa Senado? So sa akin, malinaw na yung pagbabarena ay patunay na talagang tangka nila na pasukin ang Senado gamit ang pintuan galing sa GSIS. At pangalawa, malinaw na talagang ang mga putok naman ay nanggaling din sa kamay nung sinasabing taga-NBI na sinasabi nila ngayon ay isang driver lamang, no? At nakuha lang daw na parang alikabok ang gunpowder sa kanyang mga kamay. Alam niyo yung siyensya hindi magsisinungaling. Gaya ng mga videos ng ating mga media, no? So magpapatunay po yan na nagpaputok ang isang galing sa NBI na tinangka nilang pasukin ng Senado galing sa GSIS, kahit ano pa ang palusot ng mga taga-GSIS kung bakit naroon ang mga taga-NBI. Meron pang sinabi naman dito sa side ni General Mao Plasca, splice daw gustong sabihin sa publiko, attorney. Well, may katunayan din yan kasi again, ang mga videos ay pwede namang mapatunayan sa pamamagitan ng siyensya. No? Walang pagkakaiba yan dun sa splice na video ni VP Sara nung siya ay di umano ay nagbanta sa buhay ni Presidente Marcos at ni Liza Araneta Marcos. Hindi ipinakita yung naunang salita na kapag ako ay pinatay, meron na rin akong inutusan na patayin. No? So madali naman po mag-splice o mag-edit para alisin yung mga porsyon na hindi pabor dun sa nagsasabi sa isang naratibo. At sa tingin ko nga, mabuti na lang nariyan ang napakadaming membro ng media na andyan ang napakaraming mga video footages nila para ipakita ko anong tunay na pangyayari dyan sa Senado. At ako'y nag-rely lamang sa SMNI para doon sa mga pangyayari. Malinaw na malinaw sa akin ang nangyari po isa pag-atake sa Senado. Dito naman po sa pag-alis ni Senador Bato sa sa Senado po. Mayroon na bang mga paglabag na nangyari dito kasi marami silang sinasabi dapat arestuhin na, pero yun nga sabi mismo ng presidente hindi pa kasi nung mayroong resolution hindi pa dapat arestuhin. So wala tayong dapat na pag-uusapan dapat sa mga isyung ganito na sino yung nagkakanlong, sino yung tumulong sa sinasabi nilang pagtakas daw. Merong inilabas din na video footage ngayon or CCTV na kopya ang PCO na tinulungan di umano ni Senador Robin Padilla. Ito, pag-uusapan pa ba dito yung mga paglabag? Pending pa nga yung during the time ang hiling ng kampo ni Senador Bato de la Rosa kaugnay nga sa Korte Suprema po, attorney. Well, malinaw naman yung binitawang salita ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Walang warrant of arrest na po pwedeng ma-serve kay Bato noong mga panahon na yon dahil wala namang opisyal na request for cooperation ng ICC para i-request na yung arrest na yan at therefore walang legal na basihan yung ginawa ni Trillanes na ninais niyang i-serve yung warrant of arrest na yon sa Senado. So nanggaling na yan kay Secretary of Interior John Vic Remulla. So kung walang legal na warrant of arrest na po pwedeng ma-serve kay Bato de la Rosa noong mga panahon na yon, wala ring krimen para kay Senator Bato na umalis ng Senado. Opo. Dito po tayo, nag-resurface po ngayon, attorney, di ko lang alam kung nakikita mo sa Facebook din. Nag-resurface din yung mga pahayag ng kauna-unahan yatang naging ICC justice or judge yata si dating si late Senator Miriam Defensor Santiago at ipinaliwanag niya yung role ng ICC patungkol sa pagiging court of last resort at yung issue or principle ng complementarity po, attorney. Maaari nyo po bang maipaliwanag ito ng husto? Bakit hindi kayo tinatakil ito? Nagre-resurface sa mga mismong official Facebook at saka yung mga lumalabas yung mga video na nagpapaliwanag po si Senator Miriam Defensor Santiago, attorney. Well, yan naman po yung nakasaad talaga sa Rome Statute na yung mga partido, mga bansa na sumapi sa Rome Statute gaya ng Pilipinas, sumapi lang tayo dahil kinikilala natin na kinakailangan merong mapupuntahan ng mga biktima ng pinakakarumad-duman na krimen sa buong daigdig kung hindi gumagana or ayaw gumana ng mga lokal na hukuman. So, hindi nila talaga intensyon na gawing court of first instance ang ICC. Only if local courts are unable or unwilling. Kaya nga po itong ginagawa ng ICC na ang ating mga hukuman naman ay bukas, ito po talaga ay paglabag sa prinsipyo ng complementarity and therefore paglabag din sa soberenya ng mga malalayang mga bansa. Opo. Dito naman po tayo sa issue po dyan sa Senado naman po, 13-11, 13 majority, ang minority ata umabot na sa 11 attorney. Pero nandyan pa rin yung laging halos everyday ata, no? Nagkakaroon ng sinasabi, magkakaroon ulit ng coup. Ano nakikita nyo ang epekto nito pag hindi pa nag-move on? At ano din ang palatandaan na bakit ito nangyayari po, attorney? Ito ba may kaugnayan sa impeachment? May kaugnayan doon sa meron bang takot na maimbestigahan muli ang flood control projects at iba pang mga issue po, attorney? Tatlong dahilan kung bakit importante ang Senate President, no? Una-una sa impeachment. Ang Senate President ang magiging presiding officer. Siya magdedesisyon kung yung mga ebidensya gaya ng AMLAC bank records, testimonya ni Madriaga ay po pwedeng matanggap, no?
dahil siya ang presiding officer. No? Pangalawa, nandyan din yung issue ng charter change. Lumabas na ang balita na talagang nakipagpulong na yung dating Senate President at saka ang House Speaker Bonji D na sila ay magsisimula ng Constituent Assembly para tanggalin ang mga term limits ng mga kongresista at mga senator at para nga hindi matuloy ang 2028 elections. At pangatlo, syempre, yung conduct ng flood control scam dahil ayaw nila na matukoy talaga kung sinong mastermind na pinaniniwala ng marami na ang presidente mismo ang mastermind ng flood control scam. Opo. Meron namang pahayag po ang isang yung dating Senate impeachment spokesperson na sinasabi niya na nakikita niya isa din sa dahilan kung bakit napalitan din ang Senate President na si Tito Soto ay sa pagiging kulang ng kaalaman dito considering hindi siya abogado at napaka-crucial itong ganitong klase ng kaalaman lalo na sa pag-handle po ng impeachment trial po, attorney. Ano sa tingin niyo? Tama po yan kasi nga as presiding officer, siya ang magdedesisyon kung a-admit ng isang ebidensya o hindi. Siya magdedesisyon kung tama ba objection ang ginawa ng isang partido o hindi. Hindi po talaga kakayanin ng non-lawyer na walang alam sa rules of evidence kung paano siya magdedesisyon, lalong-lalo na dun sa mga objections na talagang po pwede namang ilabas during the course of the trial. Disaster po yan kapag ang naging Senate President and presiding officer ng isang impeachment trial ay hindi abogado. Opo, meron naman pong isa sa interview narinig ko, attorney, na yung court daw na nakasaad doon sa RA 9851 ba yun, hindi naman po daw ibig sabihin na local court, kundi isang yung pati daw yung sa ICC, pwede daw ma-qualify po doon. Tapos wag daw sabihin na foreign court ang ICC court. May mga ganun pong mga pahayag ngayon po, attorney. Ano bang pananaw nyo rito? Unang-una, isa po ako sa nagsulong sa Philippine IHL law. No? Hindi po ganyan ang nasa lengguwahe ng batas at hindi rin yan ang intensyon. Ang malinaw na nakasaad sa Rome Statute, bago ipadala sa dahig, kinakailangan iharap sa lokal na hukuman at hindi lang yan po. Yung papadala sa dahig, ang lokal na mga batas po ang umiiral, hindi po ang ICC. Yung Philippine IHL po, dahil yan po ay para lang magkaroon ng jurisdiksyon ang lokal na hukuman na litisin ng mga krimen na nalilitis din ng Rome Statute, yan po ay ang tinutukoy ay mga Pilipinong hukuman at hindi ang ICC. Huling topic na lang po, attorney, bago po kita pakawalan. Di ko alam kung nabasa niyo na po yung panig ng Solicitor General doon po sa hiniling sa Korte Suprema ng ilang mga petitioner na sumailalim sa check-up at ilahad yung sa public yung health at magpa-hair follicle drug test ang Pangulo. Meron silang ginamit doon na immunity ng Pangulo. Ano pong masasabi niyo po doon sa pagrarason po ng Solicitor General? Well, itong karapatan po na malaman ng taong bayan ang kalagayan ng Pangulo kapag mayroong malubhang karamdaman ay bagong karapatan na nabuo sa 1987 Constitution dahil itinago ng Marcos Sr., yung diktador, yung kanyang kalusugan na mayroon na pala siyang malalang lupus, hindi na namumuno, naroon pa rin sa tanggapan ng presidente. No? At itong bagong obligasyon ng Pangulo na ideklara kung siya ay mayroong talagang malubhang kalusugan ay bukod pa doon sa bago rin ng karapatan ng right of the people to information on matters involving public concern. So dalawang karapatan po ang binuo dahil nga doon sa karanasan natin ng panahon ng martial law na itinago ang tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo. So sa tingin ko po, mali yung mga sinasabi ng Solicitor General. Attorney, siguro huling mensahe niyo po sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga issue pa rin ngayon dito sa ating bansa. Well, mga kababayan, talagang ang solusyon sa ating problema nasa kamay ng taong bayan. Huwag natin kakalimutan, 2 beses na tayo nagsisante ng mga presidenteng palpak, pwede po natin gawin yan sa pangatlong pagkakataon. So yun ang mga banateros, no? Alam nyo kung sakali man na paboran talaga ng Korte Suprema or hindi magbigay ng TRO or paboran talaga ng Korte Suprema itong warrant of arrest ng ICC. Wala na talaga tayo aasahan. Kasi kahit papano, hanggat nandyan pa kasi ang Korte Suprema, parang medyo panatag pa tayo na hindi pa nasasakop ng mga buaya, ng mga demonyo. Etong Korte Suprema na to, may kakampi pa rin ng taong bayan kasi sa panahon ngayon, halos ilan na lang ang kakampi ng taong bayan. Katulad na lang yung majority, yung mga congressman na mabibilang mo lang sa daliri mo na hindi tumanggap or hindi nakinabang sa mali-malitang perang nawawala ngayon. So, isa na ang Korte Suprema sa pinakamalaking kakampi natin na sana nga ay, kasi hindi naman porket Duterte supporter ka lang,
Bato de la Rosa supporter ka lang kaya tutol ka kung sakaling yan ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi ho ganun mga banateros, mga kabiyaya. Sa mga basher dyan, hindi ganun. Paano naman kasi na hindi kami magrereklamo? Wala nga diction nga dito ang ICC sa bansa natin. Labag nga sa konstitusyon 'yon. Labag sa batas natin 'yon. No? At bakit naman kasi pipilitin natin na ibigay sa dayuhan gumagana naman yung justice system dito sa bansa natin. 'Di ba? Dito nagkasala sa bansa natin, dito sila litisin. Wala kami sinasabi na malinis or wala kami sinasabi na wag nyong imbestigahan, wag nyong kasuhan si Bato. Kung talagang nararapat siyang kasuhan, dito sa bansa natin, kasuhan nyo. Ganun lang ho kadali yun. Kasuhan nyo rito sa bansa natin. Walang problema doon. Hindi ho namin sinasabi na wag nyong kasuhan si Senator Bato de la Rosa. Kung talagang sa tingin nyo ay nagkasala siya sa human rights or isa siya sa mga pumatay doon sa sinasabi niyong 32 ng mga adik na namatay nung war on drug ng panahon ni dating Pangulong Duterte, kasuhan nyo. Pero dito sa bansa natin, 'di ba? Hindi doon sa ICC. Una-una, napakababoy na maging sunod-sunuran tayo sa dayuhan. Pangalawa, binababoy natin, tayo mismo ang bumababoy sa sarili nating konstitusyon. Biruin nyo yun. Wala kaming pakialam kung kasuhan nyo si Bato. Wala kaming pakialam doon. Ang punto kasi namin dito ay gumagana, maayos ang justice system ng bansa na kahit kinokontrol ng iba dyan. Pero alam ko na maayos ang justice system sa bansa natin. Ngayon, kung etong korte sumang-ayon sa warrant of arrest at walang ginawa dito sa kagaya ng ginawa ng Korte Suprema sa pagdakip kay Pangulong Duterte na halos parang wala naman silang ginawa at parang na-late yung di ko masusure kung TRO ba tawag doon. Wala tayong magagawa dito. Talagang masasabi natin na wala na tayong kakampi. No, wala nang saysay. No, na kung ang Korte Suprema, pati ang Korte Suprema ay kakampi na ng mga demonyo na kumukontrol sa bansa natin ngayon. Wala na talaga. So, samantalang ito, speaking of demonyo, eto nga, pag-usapan na natin tong COMELEC, Chairman George Garcia, yayariin na si VP Sara Duterte. So, may video ako napanood kanina, dito kay Chairman George Garcia. Oy, kamusta? Shoutout kay Chairman George Garcia. Hanggang ngayon, inaantay ho namin yung magandang paliwanag nyo. Bakit nagkaroon ng 18 million overvote noong nakaraang eleksyon, noong 2025 senatorial election? Hanggang ngayon, ang dami nyo nang pinasok ng mga issue, sinausawan ng mga issue, pero hindi nyo pa rin sa amin yun, naipapaliwanag. Bakit kaya? Ang tagal-tagal na nun na. So eto nga may video dito. May papanood ako sa inyong video na kung saan etong si Chairman George Garcia ay tinalakay na kapag nawala na or natanggal si Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente ng bansang Pilipinas, kahit daw congressman, senador at kahit sino daw pwede daw may luklok na sa pagiging Vice Presidente. Ano daw? So ito po, panoorin natin. Succession lang, for the record lang, in case na merong ma-impeach na government officials, what will happen? Sino ang magiging kapalit ng mai-impeach na government official? Nakalagay po sa provision ng Article 7 of the Constitution, dahil sa impeachment na pinag-uusapan, in case of vacancy, sa posisyon na halimbawa po ay Vice President halimbawa, in case of vacancy, ang papalit po dyan ay pipili ang Pangulo ng isa sa mga miyembro ng Senado o mababang kapulungan. At yung pong pagpili niya dapat with the consent of the majority of the members of the Senate and the members of the House of Representatives voting separately. Hindi po voting jointly. So majority ng Senado, 13, majority ng House of Representatives, 150 something. Ang dapat na makukuha para sumang-ayon para kung sino ang pinangyari na po yan. Nung nagkaroon ng vacancy kay GMA nga, na kung saan pinili po niya isa si dating Senador Chofisto Ginggona
at pagkatapos nakakuha naman po ng pagsang-ayon ng sa Senado at mababang kapulungan. Ano ngayon ang mangyayari kung halimbawa kumuha sa Senado? Depende po yun sa Senado ngayon kung magpapatawag sila sa amin ng special election. Pero again, yun nangyari kay Senator Sani Angara na naging Secretary ng Education, hindi po nagpatawag ng special election ang Senado. Kasi nga po pag nagpatawag ka, nationwide kahit isang position, 19 billion po yun na gasto. Halimbawa, na-impeach today, kailangan ba within the next 30 days or 90 days? Wala namang pong binanggit ang saligang batas tungkol sa period na kinakailangan magkaroon ng appointment. Pero siyempre, kinakailangan po base sa ating recent na mga pangyayari, yung mga nangyari noong nakaraan, immediately nag-a-appoint ka agad. Siyempre, ang medyo magtatagal kalimitan dyan, yung tinatawag na consent. Kasi pag-uusapan yan sa Kongreso, sa Senado, at mababang kapulungan. Well, in the first place naman, kung yan ay position halimbawa ng Vice Presidente bilang academic discussion lamang, ay meron naman tayong Senate President, meron din tayong Speaker of the House that in case can act in an acting capacity. May mga ganun kasi tayong provision in case of temporary vacancy sa position na yun. For academic discussion lang, sir. Ay, opo. For academic discussion, what if VP Sara resigns before being impeached? And like, will the Estrada constructive resignation by the Supreme Court ruling apply to her case? Hindi na po ako mababanggit sa nabanggit yung personalidad. Sabi po ng Korte Suprema sa kaso po ng kay President Erap, being the lawyer of then candidate Joseph Estrada. Alam niyo po, ang sabi ng Korte Suprema, lumalabas, pagka presidente ang pinag-uusapan, whether voluntary or involuntary ang interruption, that is an effective interruption and therefore, the term is not completed. Di ba ang naging issue noon? Si President Erap daw po ay tinanggal. Yes. At sabi naman ng iba, hindi, si President Erap ay nag-resign. So, regardless po, kasi ang dapat sabi ng Constitution, dapat completed yung termino. From June 30 of that year to June 30 of 6 years thereafter. Any period short of the 6 years is not a term, but a mere tenure. And nakalagay po sa saligang batas, the President is entitled to 1 term. And therefore, if it is a mere tenure, then that will not be a bar for somebody to run again in the next succeeding election. It should not be a term. And yung Vice President po natin, 2 consecutive terms ang nakalagay sa saligang batas. Not unlike the President na 1 term only ang nakalagay. Article 7, Section 6 ng Constitution. Paragraph 1. Alam mo, sir, kasi tuturan loto eh. Hindi po kasi yung hinawakan kong kaso. Okay, if there's no more question. Ano po? Ayun. Last lang po, just for the record. Tila na last po pala from DZRH. Binasura po ng COMELEC yung kaso laban kay BP Duterte at Pangulong Marcos regarding po sa election offense nila nung campaign, yung illegal campaign donation. Meron bang bagong ganun? Opo. Law Department po namin yun. Nagbigay po ang Law Department ng kanyang legal opinion. Kasi remember po, lahat ng election offense cases ay sa Law Department pinafile. At ang Law Department, parang piskalya, may authority yan na hindi na kagad entertainin yung kaso o kung at the same time hindi na itaas sa amin kasi sa kanyang palagay hindi naman na notaryo, hindi naman na panumpaan o sa issue pa lang ay hindi na siya kinakailangan pa i-resolve ng COMELEC. So yan po, ganun kagad ang ginawa ng aming Law Department. Sinulatan po, kung di ako nagkakamali, yung organisasyon na nag-file ng kasong yan. Ano po ang kadahilanan ng aming Law Department? Although hindi po nakarating sa Commission NBank. Ang sabi po, sapagkat ang Presidente at base sa kanilang interpretasyon, ang Vice Presidente ay immune from suit. Ang ibig sabihin po ng immune from suit, hindi niyo po pwedeng kasuhan ang Presidente at Vice Presidente lalo't kasong kriminal. Bawal po silang kasuhan. Ang purpose po niyan, ang reason talaga niyan ay upang hindi natatakot ang isang Pangulo at pangalawang Pangulo na at i-perform. Pero illegal campaign contribution yun eh. Opo, pero siyempre po sa kasalukuyan, yan po ang posisyon nila. Oo. And therefore, kahit pa yun ay nakubit mo prior to, Oo. pag kinasuhan mo sila ngayon, mababiolate natin yung immunity from suit. Yun po ay hindi nangangahulugan na forever ka na naligtas. Siyempre, after ng term ng office mo, pwede ka naman po kasuhan sa mga ginawa mo or whatever. Pero in the meantime po, there can be no case, criminal cases against the President and the Vice President. However, meron tayong isang pangyayari. Yung sinabi ko na po yan, yung nangyari kay Louis Beltran. Kinasuhan siya ni dating President Cory Aquino ng libel. Di ba, dyan sa Manila. Ang naging issue po doon, kung pwede bang mag-file ng countercharge si Louis Beltran kahit na damages man lang sa dating Pangulo. Ang sinabi, hindi absolute ang immunity from suit. It can be waived. By the President filing a case against Louis Beltran, you are now opening yourself to a countercharge and a suit against you. You technically waive your immunity from suit.
So yun po yun. Pero kung hindi mo i-waive ang suit, hindi po yan hindi po wala pong pwedeng kaso na ma-file laban sa kanila. Yung immunity from suit po yan ay internationally recognized. Ang isang pangulo pumunta sa abroad na commit ng alam mo, nag-jaywalking doon, bawal na bawal pala ang jaywalking sa bansang yun. Hindi rin siya pwedeng kasuhan ng bansang yun. Diplomatic immunity. Yun po, dahil po may state immunity from suit. When you file a case against the president, you are filing a case against the state. Oh, yeah. Chair, last na lang po siguro sa akin po, yung dahil po sa mga kaguluhan ngayon sa bansa, politically, whatever, meron po noon ng mga panawagan na revolution. So, ganun pa rin po ba yung position ng COMELEC na same position pa rin po ba na hindi po revolution yung sagot? Kung hindi po yun, ano po yung sagot? Po, kasi po, ang dami na nating naranasan na revolusyon sa atin. Ma-peaceful naman po kahit paano. Kaya lang, hindi po ba sa bandang huli, balota rin naman po ang lagi nating inaasahan. Kahit po magkaroon ng isang revolusyon, nagkakaroon ng snap election, o nagkaroon ng gano'n, kahit sa ibang bansa, maliban na lang sa naging diktador na. Hindi ba, na pinapanindigan nung mismo nag-a-assume, lalo pat military junta, na hindi nagpapa-eleksyon. At depende sa kung kailan sila magpapa-eleksyon. Yan ang danger. Pag pinayagan natin, na may ibang pumasok na puwersa na makukuha ng ating ng kapangyarihan ng gobyerno. Mawawala yung tinatawag na social contract. Meron po kasi tinatawag na social contract ang gobyerno at ang mga mamamayan. Nakakontrata, kaya nga master and servant Nakakontrata, pag kung may nag-assume through a power grab, nawawala yung kontrata. Paano mo sila paaalisin ngayon? Hanggat ayaw nilang magpahalalan, hindi tayo magkakahalalan. Kahit 20 taon na silang naandyan, meron tayong isang Southeast Asian neighbor na gano'n na nangyayari. Tapos later on, naki-question pa ang kredibilidad ng halalan na gagawin. Wala pa rin pong kapalit ang isang periodic, regular na halalan. Sabi ko nga po sa inyo, walang tamang boto. Lahat tama ang boto. Basta dapat, boboto. Revolusyon, yan po ay parang wala ka nang, natapos na ang lahat na gusto mong ma-exhaust ang lahat. Kaya nagrevolusyon ka na lang. Hindi pa naman natin na-exhaust ang lahat. Okay. May election pa naman tayong darating. Yun ang pinaka-revolusyon natin. Revolution through the ballots. Surplus to So grabe no, ganun pala. Pero bigla ako naliwanagan. Kaya pala gustong-gusto nyong ma-impeach si BP Sara. May mga nakaplano na ba na ilalagay sa posisyon ni Vice President Sara Duterte? Ha? Katulad niyan, halimbawa, kung ganun man, kung totoo man tong sinasabi ni Chairman George Garcia na kahit sino pwedeng ilagay doon, basta kagustuhan siguro ng Pangulo, siguro kahit si Sandro pwedeng ilagay. Kahit si Romualdez pwedeng ilagay. Kahit si Luistro pwedeng ilagay. Sa Senado kahit si Ontiveros, si Bam Aquino, si Kiko Maching, Pangilinan pwedeng ilagay pala. Grabe, ang tindi talaga ni Chairman George Garcia. Kaya dapat mga banateros, isa din yan sa bantayan natin itong galaw ng COMELEC. Dahil may mga bulong-bulungan, diba, na di umano, kapag hindi naging maganda ang paulit-ulit na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay sa COMELEC nila yayariin si BP Sara. At ang pinakahuli nga daw nun, yung ipatumba si Vice President Sara Duterte. Naku, wag na wag niyong gagawin. Yan ang wag na wag niyong gagawin. Putay na, kung gusto niyo talagang mabuhay pa, kung gusto niyo talagang hanggang ngayon nakakapagtimpi pa ang mga Pilipino, pero kapag ginawa niyo na kantiin niyo ang isa sa pinakaminamahal na anak ni Pangulong Duterte, nako po, mukhang talagang lintik lang siguro talaga ang walang ganti sa inyo. Samantalang mapunta na nga tayo dito kay BBM na parang pumapabor na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na arestuhin na etong si Senator Bato de la Rosa. Grabe, nung nakaraan, deny, hindi, wala akong alam sa nangyari. 1 oras at kalahati ko pong minonitor ang gaganapan sa Senado. Di ba nung nakaraan, deny ito. Pero ngayon, pinamumukha niya na okay lang, arestuhin nyo. Okay lang, pabor ako dun sa warrant of arrest ng ICC. Alalahanin niya, ang lumalabas sa bibig ni Claire Castro, lalo't nasa Malacanang siya, ay yun ang lehitimong sinasabi ni Pangulong the greatest President ever, Marcos Jr. Para lubos niyong maunawaan, ito po, panoorin natin.
Nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. From the palace side, nilabas na TRO ng Supreme Court sa isinampa po ni Senator Bato. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. So can you consider him now as fugitive since tumakas sa Senate? Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive. Ma'am Atlaska, yung statement lang po na splice daw po yung video na pinresent mo. Ang nai-present po sa briefing kahapon, yan po ay galing mismo rin sa Senado. So kung ano pang ebidensya na meron sila, kakailanganin po yan ng DILG, ng DOJ at ng Ombudsman para makita natin ang buong katotohanan. Yusek, we go by RA 9851, di ba po? So now that the TRO is denied, will we enforce the same measure as we did with the former president na we will surrender? Di ba po extradite or surrender po yan? Lahat ng operational matters ay ibibigay po natin kay Secretary Vida ng DOJ. Yusek, nung naipakita po kay Pangulo, specifically yung video nung pag-alis ni Senator Bato at saka kasama po si Senator Robin sa Senado, ano po yung reaction niya? Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan ng judgment, pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Yusek, ano na-establish natin doon sa video na nakita magkasama si Bato at si Senator Robin? Ayon po mismo kay Secretary John Vic Rimulya na ipakita po rito na kahit na nasa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa at yun po ang pinangahawakan ng NBI noong nag-ausap sila at dahil sa resolution na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado. Yusek, have you heard from the President himself regarding the decision, the SC decision, SC ruling about that? And I remember the President saying at the time na he specifically asked the NBI to not go to the Senate habang wala pang decision ng Supreme Court on how this decision ruling change everything. Sa ngayon po, muli, lahat po ng assessment ng hindi pag-issue ng TRO ay ipapaubaya natin mismo kay Secretary Vida. Ma'am, sinabi po ng Pangulo na sinabi niyo po last briefing na magbabago po yung desisyon ng Pangulo na hindi na ipanguli de Paumax. Like, desisyon na po yung Korte Suprema. Ngayon po, ma'am, kailangan po pa idaan sa court or i-enforce na natin po yung ICC na warrant of arrest? Ayon sa OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. So ngayon po, Yusek, ang hinihintay na lang po ay coordination with the PCBC, tama po ba? Muli, mga operational matters ay ipapaubaya po natin sa DOJ. Yusek, kung natatandaan natin, mayroong apela si Senator Bato, last week or more than a week ago, na umaapela siya kay Pangulo at may magagawa raw ang Pangulo para protektahan siya as a citizen. Siguro pinupunto niya yung pag-aresto sa kanya ng ICC. Meron ba talagang magagawa ang Pangulo dito? Ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law. Thank you very much. Ay, grabe talaga si Antekler. Ganap na ganap. So, ibig sabihin,
So ibig sabihin, Anti-Claire, gusto rin ni Marcos Jr. at pabor si Marcos Jr. na arestuhin si Bato de la Rosa. So ibig sabihin, yung mga sinabi niya nung nakaraan na wala siyang alam sa kaganapang nangyayaring gulo sa Senado, kasi nungalingan talaga. Pala talaga. Ang galing nyo. Pero buti na lang, sanay na kami sa mga panloloko na ginagawa nyo sa amin. Kaya okay lang yan, ha? Gets na namin yan. Utang ina, ganap na ganap. Samantalang mga banateros, mapunta na nga tayo dito. Dito sa sinasabing sekretary na nahuli or umano'y gumagamit ng pulburon. Haba, sino kaya ito? Ha? Sino kaya ito, mga banateros? Comment nyo nga dyan. Sino kayang nabibigyan ko kayo ng clue? Pero babasahin natin at babanggitin natin ang pangalan niya ngayon mismo. Pero di umano, ha? Oo. Maputi siya? Aba, maputi? Sino kayang maputi? Na pinaghihinalaan natin nagdodroga. Matangos ang ilong? Aba, puta na, malapit na. May pagkatisoy? Aba, may asawang artista? Aba. Sino ba? Ano pa? Malakas siyang manguha ng tax? O, eto na, basahin ko na ho sa inyo. Makikita dyan sa screen ng post ni Ma'am Dr. Ano to? Nawala sa isip ko. Lorny Badi. Si Ma'am Badoy. Oo, ito, basahin natin. Tinranslate ko sa Tagalog. Para lahat makaalam. Para lahat maintindihan, bata man o matanda. No, ako aminin ko sa inyo, mahina ako sa English. Kahit magbasa, mahina rin ako umintindi ng English dahil I'm a pure Filipino. Mukha lang akong German Shepherd. Joke lang. So ito, basahin natin. Lumalakas ang mga bulong-bulungan tungkol sa umano'y paggamit ng droga ni Ralph Recto. Huwag nating gawing normal ang pakikinig sa mga seryosong paratang tungkol sa mga taong gumagawa ng mga desisyon para sa ating buhay at basta na lang ito binabaliwala. Drug test kay Recto. Ay, grabe. Putang ina. Intindi nito. So, ibig sabihin kaya close sila ni Ngagba kasi pareha silang tanong natin kay Amy Marcos yan. Senator Amy Marcos, nung panahon ba na nililigpit mo yung basura ng iyong kapatid na si Bongbong Marcos, nakikita mo rin ba doon sa mga oras na yon etong si Ralph Recto? Tanong lang naman. Syempre si Amy Marcos ang naglahad na adik ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? So tanungin natin si Senator Amy Marcos kung totoo ito. At dapat, Senator Amy, baka totoo ba to? Totoo ba tong balitang to na may gumagamit daw si Tutot, itong si Ralph Recto? Aba, sino ka jamming nito? Tindi ng mga balitang to, no? Hay, nako. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maiko-komento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So pakidamay na rin po ang channel ng SMNI DCR 1026. Syempre, maraming salamat sa pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy, sa pamilyang Duterte, at syempre sa Banateros Brothers. Especially to Banat Bay and Jay Guevara. Sa lahat, no? So yon, ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang
man. Banatero